What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, may nakita kasi akong interesting na post dito. So, gusto ko lang din i-share sa inyo yung aking mga thoughts about dito, no? May mga kung ano-anong mga bagay yung pumasok sa isip ko nung nakita ko yung news na to. At saka isa pa ay at tingin ko may possibility eh. Pero ito naman itsuri lang, no? Hindi pa naman natin sigurado kung ito ay mangyayari. Pero dito kasi sa report ng White House, no. So pinost nila sa kanilang X account, investing in American quantum leadership like never before. So si President Trump daw nag-sign na ng executive order on quantum, supercharging a national effort in innovation in quantum technologies, ensuring national security and continuing American growth in critical industry. So dito siguro pinag-uusapan na rin nila yung cybersecurity, tapos yung kasi siyempre nandito na tayo sa mundo ng AI eh, 'di ba? So meron ng mga bagay-bagay na parang naglalaro sa isip ko, no? Kasi siyempre itong mga nakaraang mga ilang taon, halos iisa lang lagi yung nangingibabaw sa technology world eh, yung tinatawag na AI, no? Parang lahat gustong magkaroon ng AI, lahat gusto mag-invest sa AI, lahat gustong magkaroon ng exposure sa AI stocks, mga AI infrastructure, sa mga AI startups. Pero ngayon kasi, may bagong pag-uusapan ng ulit eh, na unti-unting lumalakas. Ang tanong kasi dito, pagkatapos ba ng AI narrative, quantum computing naman kaya yung susunod na talagang money flow o dun yung mapupunta yung kapital, no? Lalo na sa research at technology. Parang hindi na to simpleng science fiction. Sunod-sunod na yung development mula sa malalaking companies gaya nung sa Microsoft, Google, IBM, Amazon, yung mga iba pang mga tech giants na talagang naglalaban para mauna sa quantum race. May mga bagong quantum chips na, yung NVIDIA, di ba? Bagong breakthrough sa error correction, pati mga quantum internet na nagsisimula ng maging reality. No? So, sa mga nababasa ko, may mga analyst na nagsasabi na hindi na yung tanong kung ano eh, hindi mo natatanong kung ano ba yung mangyayari. Ano ba mangyayari sa quantum computing? No? Ang mangyayari, kailan ito magiging mas practical? At kapag siyempre nangyari yun, maaaring mabago talaga nito yung industry ng technology. No? Para mas maintindihan natin, no? Isipin na lang natin eh parang merong mga normal na computers, no? Yung traditional computer eh gumagamit ng bits, lalo na ano kasi ako eh, electronics major ako. So sa amin ginagamit namin yung 0 or 1, no? So ganun yung language na ginagamit ng computer para makapag-communicate, magbigay ng signals or ano, no? Pero yung quantum computer kasi may gumagamit na ng qubits, no? At dahil quantum mechanics, ang isang qubit kasi pwedeng maging 0 or 1 ng sabay, no? Ibig sabihin may mga problemang kayang tapusin ng quantum computer sa loob lang ng oras o araw na posibleng abutin ng libu-libong taon sa traditional na mga supercomputer. Ganun siya ka-powerful. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit talaga sobrang naging interesado yung gobyerno dito tsaka malalaking company. So, iniisip ko bakit ito mahalaga ngayon sa AI, no? Pag pinagsama yung AI tsaka quantum computing, parang para sa akin simple lang eh. Isa sa pinakamalaking problema kasi ng AI ay computation. Habang lumalaki yung models, mas lumalaki din yung kailangan nilang processing power para sa pagko-compute. Kung sakaling magkaroon ng practical na quantum system, lalo na sa future, posible itong pabilisin ng ilang klase ng mga optimization, simulation, machine learning workloads. Kaya may ilan talaga na naniniwala yung susunod na chapter pagkatapos ng AI revolution ay maaring AI plus quantum computing, no? Pero para sa akin, mas malaking usapin kasi dito yung security, no? Kasi tingnan nyo, sa crypto, wala namang binabanggit na security. Ano bang projects yung alam ninyong nagpo-focus sa security? Di ba wala? Ang gagawa ng sariling coin, mag-aano ng security din. Pwede namang walang coin or token sa isang security na ano eh, di ba?
Kaya dito talagang magiging mas seryoso yung lahat eh. Dahil yung sa modern na internet talagang nakasalalay talaga sa cryptography, no? Banking, papasok na sa banking, government system, may military communication, digital identities, tapos mga crypto wallet. Yan ang mga kinukuha, yun yung mga pinopropose sa crypto eh. Lahat gumagamit ng encryption. At isa sa pinakamagandang pinakamalaking pangako ng quantum computing yung kakayahan nitong sirain yung ilan sa mga encryption method na ginagamit ngayon kapag sapat na talaga yung technology nito. Kaya kaya naman syempre kailangan na magsimula din talaga yung paglipat ng industry patungo sa post-quantum cryptography. Dito na kasi papasok yung crypto no? Marami kasing blockchain ngayon, kabilang yung Bitcoin, Ethereum, nakadepende sa cryptographic system na theoretically vulnerable sa sufficient advanced quantum computers. Siyempre pag lumabas yan, talagang napakalaking risk niyan sa Bitcoin. Pero hindi ibig sabihin nito bukas o sa mga susunod na taon mawawala na yung Bitcoin Malayo pa tayo doon. Pero sapat na yung possibility para seryosohin talaga to ng industry. Kaya may mga blockchain project na nagsisimula na mag-focus dun sa mga quantum resistant cryptography. Kailangan na nila mag-focus sa post-quantum security, yung mga next generation na wallet protection. Yun kasi ang mga dapat tutukan talaga ng industry, lalo na di nga ikaw mahahack ng mga kapwa mo, mga tao or hacker, pero using quantum computer, so may panibagong risk na naman. So, opportunity to still as malaking risk pa pagdating dito sa cryptography o dito sa mundo ng blockchain, di ba? Ngayon, kung pag-uusapan kasi natin yung market, ito yung dito kasi mas magandang pag-usapan kung after ba natin itong malaman, itong kagaya nito na nagkaroon ng executive order na si President Trump sa Amerika. Diba, nagbo-boom ngayon ng stocks, tapos AI, no? Saan naman sunod yung magro-rotate yung pera, no? Siyempre, maraming mga crypto investor, yung mga may assumption na kapag may bagong technology, automatic na pasok agad yung pera sa Bitcoin, no? Siyempre, after noon, technology yan, so pero hindi naman kasi palaging nangyayari yung ganun. Dapat tandaan natin na may mga limitadong liquidity sa market. Kapag may bagong exciting na narrative kagaya nito, may tendency talaga na yung capital ay lumipat, no? Nakita natin yan sa internet, no? .com era, yung mga electric vehicle na stocks, AI stocks, semiconductor na companies, at posible na rin yung mangyari sa quantum sector, no? Isipin nyo ganito yung scenario. May lumabas na magandang breakthrough. May practical na quantum application, may government funding, may military contracts, no? Tapos may national security race sa pagitan ng US or China na siyempre $1 trillion opportunity yan. Siyempre anong unang gagawin ng Wall Street ng mga possible na siyempre bumili sila ng ng mga quantum companies, bumili sila ng stocks doon. O di kaya mga gumagawa ng mga chips, Nvidia, di ba? Quantum infrastructure na mga firms, no? Quantum cybersecurity companies. So hindi agad sa Bitcoin, no? Yun pumapasok yung pinakamahalagang ito yung isa sa mga pinakamahalagang posibilidad Pwedeng maging competition sa capital flow ang quantum narrative laban sa crypto narrative. Hindi dahil kontra sila, kundi dahil pareho kasi sila ng hinihingi ng investment capital 'Di ba? Pareho silang nasa technology, no? Ngayon, may isa pang interesting na angle kasi dito. Conspiracy theory tayo ng konti, no? Para medyo yun ngayon na ko sa aking mga naiisip ko, no? Paano kung yung tunay na dahilan kung bakit sobrang bilis ng investment sa AI at quantum hindi lang para sa consumer products? Paano kung ito talaga ay bahagi ng isang mas malaking geopolitical race? Dahil kapag ikaw yung unang bansa na nakapagpagawa ng practical quantum system, syempre maaari ka magkaroon ng advantage sa intelligence gathering, cybersecurity, financial system, military communication, o di kaya scientific research. No?
Kapag nangyari yun, siyempre, hindi lang talaga kumpanya makikinamang, pati yung isang buong bansa. Kaya siyempre, hindi na nakakapagtaka kung bakit parami na ng parami yung government initiative at saka strategic investment sa quantum technology. No? Pero, tandaan natin na may malaking pagkakaiba talaga yung hype at saka reality. No? So, hindi naman porket sinabi ko na quantum computing, hahanap na tayo ng mga projects na focus sa quantum computing, no? So, magkaiba yung hype at saka sa reality, no? Marami pa ring mga expert na nagsasabi na marami pang technical challenges bago makarating sa tunay na mass adoption, no? May ilan pa ding mga quantum announcement na nakakatanggap ng pagdududa mula sa mga scientific community. Siyempre, kaya wag agad na siyempre tayo magpapadala sa mga FOMO or sa mga pero isa to sa mga tinitignan kong narrative, no? Lalo na maglalaylo yung AI narrative tsaka yung stock market ng Amerika sa techno, no? Pero ang pinaka-importante naman na take away ko dito, ang AI kasi dominant na narrative ngayon, no? Pero kapag naghahanap tayo ng susunod na malaking kwento sa technology sector, isa sa pinakamalakas na candidate para sa akin, lalo na sa nakikita ko, hindi pa ito napag-uusapan yung quantum computing. Hindi lang dahil sa computing power, hindi lang dahil sa AI, hindi lang siyempre dahil sa cybersecurity, kundi dahil kaya kasi nitong baguhin yung buong digital economy, kasama na yung crypto. Sa totoo lang, no? Kaya nga, mostly yung mga content ko, yun, gumagawa ko ng about content dun sa quantum computer na natuwa ako dahil napag-uusapan na rin siya ngayon. Nga lang, hindi pa siya talaga yung maingay, no? Pero may mga signs na. Pero bakit nakakalusot ito sa mga bali-balita, no? Pero kung sakaling maging mainstream talaga yung narrative na to, no? May possibility na sa susunod na malaking money flow ay hindi na talaga yung dediretso sa Bitcoin. So another competition ito. Posibleng dumaan muna ito sa quantum sector. At yun dapat yung bantayan ng natin, no? Sa susunod na mga taon. So kayo palagay nyo, itong quantum technologies na to, quantum computers na to, palagay nyo ba magiging malaking epekto para sa atin? Maraming advantages to guys, meron ding mga disadvantages. Pero syempre, sabi ko nga, ang technology kasi, depende kung sino yung humahawak. Kung gusto mong gamitin sa masama, masama talaga magiging resulta. Pero kung gagamitin sa mabuti, so, same as blockchain, ganun din. At pati crypto. Yung mga technology na is tool lang. No? Pero once na ginamit mo yan sa mali, talagang may maapektuhan talaga. Kaya kailangan mas maging mausisa tayo, mas mag-aralin natin kasi sila nasa quantum na. Tayo nasa orientation pa lang. Nandun pa lang tayo sa yung scam o hindi. No? So, kailangan nag-a-advance din tayo ng study. Lalo na kung gusto natin tumagal sa market na to, dapat alam natin yung mga nangyayari. No? So ayun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga supporters and subscribers, thank you so much sa inyo. Saludo sa inyo mga ma'am sir. At syempre, i-like, i-share at mag-comment na rin kayo dyan sa baba ng about sa inyong mga insight at yung mga topics na tingin nyo is maganda, masarap pag-usapan dito, no? Sa ating channel. Thank you so much sa inyo. At syempre, makita-kita lang tayo sa arena. Game on!